'Pag nababanggit mo yung papa mo sa mga kuwento mo, parang I can tell na very close relationship kayo. All throughout yung growing up years mo ba, gano'n ba talaga? Would you say na ikaw ay daddy's girl? Yes, I can say po na I'm a daddy's girl. Ano naman, close din po ako sa mama ko, pero kasi sobrang daling kausap ng papa ko and lahat, naalala ko, lahat ng naiisip ko nun na parang hindi ko maintindihan, ang dali-dali ng mga sagot sa kanya. Lagi po yung tinatanong sa mga interview sa akin and kahit sa school, nung nag-aaral pa ako nga, syempre, ano po, unique po ako. And naman ako po yun sa kanya. So, hindi, pinagpapasalamat ko po lagi yun kasi hindi ko naranasan yung part na na-confuse ako kung bakit ako ginawa na ganito, nakakaiba ng Diyos. Kasi nakikita ko po yung papa ko na kung paano siya mabuhay na hindi niya ginagawang hindrance yung pagiging different niya. And gano'n din po yung eldest brother ko kasi pareho kami nagmana kay papa na may dwarfism po. So, yun lagi isa sa pinagpapa-thank you ko na thank you kasi available yung papa ko with may questions ako lagi regarding little people, mga gano'n. Kaya di ko po naramdaman yung stage na gano'n na, "Hala, bakit ako ginawang ganito? Wala po akong gano'n growing up." Kasi nga yung papa ko laging nandun. Lagi siyang may words of wisdom. Opo, words of wisdom and as well, minsan hindi ko na kailangang itanong kasi nakikita ko na kung paano niya ginagawa, kung paano siya nabubuhay. So sabi ko, "Oo nga 'no, gano'n lang din yung gagawin ko para okey ako, para kaya kong sumabay, kaya kong function na hindi ako, nakakaabala sa iba, kaya kong magawa yung mga task na siyempre hindi po unlike other people na mabilis but I'll get it done din in a different way."